Samantala, may binabantayan pa rin tayo ng sitwasyon sa lansangan habang walang tigil pa rin po ang ulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Kasama po natin ngayon ang ating mobile journal, Merymon Reyes, reporting live from saang bahagi ng Maynila. Merymon. Lord Pauline, nandito tayo ngayon. Kanina actually nasa labas tayo sa Espanya Boulevard. Pero doon sa labas, para lang may context tayo, pagka napunta ka sa gutter, sa mga bangketa, minsan umaabot na hanggang bewang yung taas ng tubig baha. Pero dito ngayon sa loob ng UST campus, dito ako sa may side ng Lacson eh. Bata try nating bumaba. Sige nga. Lamig. Balita ko lumusong ka na raw kanina, Merymon. Correct yan. Kanina umaga pa lang lumusog na tayo sa mga lugar dito nga sa Sampaloc. So dito sa loob ng UST, nasa tuhod na. Unti-unti na umaakyat papunta sa bewang yung level ng tubig baha. And even ang UST Hospital, plus Perpetual Succor Hospital doon sa may Kaiko, pare-pareho na rin silang pinapasok ng tubig baha. And ang ginagawa nga ng Perpetual, meron silang nilalagay ngayon ng mga buhangin sa entry points para nga as much as possible, hindi masyadong malakas yung pasok ng tubig baha. Pero dahil nga sa taas na ngayon ng baha na nakikita natin, di natin alam kung ano ang sitwasyon nila sa ngayon. Pero lahat ng operations nila ongoing pa, pati ang UST Hospital, nakikita rin natin na tuloy pa rin ang rotations ng ating mga healthcare workers. Balik sa inyo. Alam ko, Merymon, diyan ka nag-aral sa eskwela ngayon, kaya sanay ka na. 4 na taon na ganyan ang senaryo. Ang joke nga sa mga tumasya, so meron ng, may mga kaliskis na yung paa. At sanay na, may hasang pa. May hito na rin tayong nakita sa ibang bahagi ng UST. May heat, literal. Okay, sa kaninang umaga ang Espanya ay grabe, parang dibdib at may mga truck na kalahati ang tubig inaabot. Anong sitwasyon din sa labas ngayon? Kanina nung huling kita natin kasi meron doon measurement line. Ang pwede na lang na dumaan sa Espanya Boulevard, mga heavy vehicles na lang. Pero kaya yung ibang mga nakita natin doon, mga SUV, ibang mga maliliit na sasakyan, tumitirik na pagka dumaan sa Espanya Boulevard. Pero may iba pang mga nagmamatapang na mga motor, mga bisikleta, kasi sinasabi nila, mas mahirap daw kung patatagalin pa nila. So, sinubok na nilang suungin ang Espanya Boulevard. Pero ang nakikita na lang din natin na dumadaan kanina, mga bus papuntang Pitex, papuntang Fairview, tsaka yung mga biyahe pabalik naman sa kabilang bahagi sa may Moraita, Quiapo. Yun nga lang, unti-unti nang dumadalang yung mga public transportation na nakikita nating dumadaan sa Espanya Boulevard. Kaya naman yung ibang mga pasahero at mga commuters, nakagilid na lamang sila at naghihintay ng pagkakataon kung meron dadaan na baka patrol. At the same time, yung mga nagdi-DIY balsa at saka mga bangka na nagbibigay assistance nga rin o nagpaparenta para sa mga nagiging stranded. Balik sa inyo. Hardcore. Merymon, kabilang kamay naman para hindi ka mangawit. Pwede mo bang baligtarin yung camera at ipakita mo naman yung side na yun? Kung pwede mong i-scan lang yung kapaligiran mo para makita natin. Ito. Sige, habang siniscan ni Merymon kasi, yung Espanya, ewan kung inabot mo, Merymon, before that, na pantay pa yung ground ng campus at yung sa Espanya. Tinaasan ngayon, kung sino man ang henyo na nakaisip, tinaasan nila yung Espanya, kaya ngayon lahat daw na tubig pumapasok sa loob ng UST. Pero ngayon, mukhang wala rin epekto yan. Kasi pantay na pantay. Ayan, yan po ang, dyan sa may College of Education, sa may gym, tama, ano? Yes, nasa QPub side ako dito. Ito na lang ang bukas na establishment dito, ang 7-Eleven. Aba, dyan ba sa 7-Eleven na yan, may mga pampainit ng sikmura? Meron pa, kompleto pa naman sa ngayon. At ang pinaka nagiging customer na nga ay yung mga nanggagaling at mga nagro-rotation pa sa UST Hospital. Ganito na po kataas, lumulutang na kahit ang mga basura sa paligid. Oo, Merymon, speaking of basura, kamusta ba yung flood control, pati yung mga drainage system dyan sa Maynila? Kasi ilang taon na ang issue yan, at ito, marami pa rin lugar ang binabaha. Oo, totoo yan. Actually, meron na nga rin tayo mga pumping stations around Manila. Yun nga lang sa ngayon, kahapon, kung i-compare nga natin, walang-walang baha tayong naoobserbahan. Pero dahil tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan simula kaninang madaling araw pa lang hanggang ngayon, hindi pa humihinto, wala pa si haring araw. Ito ngayon ang sitwasyon natin sa ngayon. Kaya isa sa mga hinaing din ng mga residenteng nadaanan natin kanina, na sana nga raw ay masilip din ang mga kanal, ang mga sewage lines, mga drainage, dahil daw ang ilan dito sa kanilang mga obserbasyon, lalo-lalo na malapit sa mga lugar na mabababa, mga barado raw ito ng mga basura. Kaya hirap na daw na lusubin ngayon ang baha dahil dito.
Alright, alam natin, Mary Mon, 4 na taon, Tomasino, waterproof, pero mortal din. Kaya mag-ingat ka dyan, Mary Mon. Na alam ko, habang lumalangoy palalayo si Mary Mon maya-maya, mag-ingat ka dyan at maraming salamat.